Sinabi ni Gaara na hindi na kasing bilis si Lee tulad ng dati at naalala pa niya yung mga sugat na binigay niya kay Lee nung Chunin exams. Ayaw ni Gaara na masaktan si Lee kaya ginamit niya ang kanyang buhangin para hilahin si Lee at pinilit na huwag siya makialam sa laban. Pumosisyon si Gaara para makipaglaban kay Kimimaro gamit ang kanyang buhangin kaya si Kimimaro naisip na wasakin ang sisidlan ni Gaara ng buhangin kasi akala niya yun lang ang source ni Gaara ng buhangin. Pero si Gaara ay pilyo. Ginamit ang buhangin sa paligid at pinigilan si Kimimaro. Pagkatapos, ginamit niya ang sand drizzle technique at sinundan ng sand binding coffin. Pero dahil sa first seal ni Kimimaro, nakaligtas siya. Nagdesisyon si Gaara na palakasin pa ang buhangin at ginamit ang quicksand waterfall flow, isang malaking buhangin na parang tsunami. Tapos sinundan ito ng sand waterfall imperial funeral para tuluyang patumbahin si Kimimaro at lumubog sa buhangin. Pero surprise, buhay pa rin si Kimimaro. Binanggit ni Gaara kay Lee na ang mga mata ni Kimimaro ay parang kay Sasuke. Habang nasa buhangin si Kimimaro, naalala niya ang dark past niya, pati na kung paano siya ginamit bilang weapon para labanan ng mga ninja sa Kurogakure. Ginamit ni Kimimaro ang second state ng cursed seal niya at bumangon sa buhangin, nagmamadaling tumakbo papunta kay Gaara at Lee. Samantalang si Naruto tuloy pa rin sa paghahabol kay Sasuke para kumbinsihing bumalik sa Konoha. Tinamaan ni Kimimaro si Gaara pero hindi siya tuluyang napatumba dahil sa buhangin na nagpahina ng impact. Ang Armor of Sand pa niya ay tumulong para hindi matuloy ang mga atake ni Kimimaro. Nang makita ang pagkakataon, sinubukang sumugod ni Lee sa likod ni Kimimaro. Pero si Kimimaro nalaman ng plano at halos patayin si Lee. Buti na lang dumating si Gaara at naligtas siya. Naramdaman ni Lee na nagiging pabigat lang siya dahil sa kalagayan niya kaya nagdesisyon siyang magpahinga at hayaang si Gaara na lang ang makipaglaban. Si Kimimaro hindi pa kontento sa kalupitan, kinuha ang kanyang spine at ginamit ito para sugpuin si Gaara. Tapos, ginawa niyang bone drill ang kanang kamay niya para batasin si Gaara. Pero si Gaara hindi nagpatinag. Gumamit siya ng buhangin at mga matitigas na mineral mula sa lupa para gumawa ng super solid na depensa. Tinawag niya itong Shield of Shukaku at pati ang bone drill ni Kimimaro ay nag-crack. Habang nag-uusap sila tungkol sa Kaguya clan at si Kimimaro na ang huling buhay na miyembro. Sinabi ni Gaara na tapos na ang clan na yon. Pero sabi ni Kimimaro, mabubuhay siya sa loob ni Orochimaru. Hindi natuwa si Gaara, sinabing ginagamit lang siya ni Orochimaru. Hindi na siya makapagpigil, pinabagsak niya si Kimimaro gamit ang prison sand burial technique, pinalubog siya ng 200 meters sa ilalim ng lupa. Pero si Kimimaro, kahit halos mamatay na, gumamit pa ng huling technique, binuga niya ang libu-libong bones mula sa lupa. Salamat sa buhangin, hindi napatamaan si Gaara at Lee. Tapos, si Kimimaro ay bigla na lang napatumba. Hindi dahil sa buhangin, kundi dahil sa kanyang terminal illness. Naging ligtas na si Gaara at Lee at nag-usap sila tungkol sa buhay. Binanggit ni Lee na sinabi sa kanya ni Guy na ang isang shinobi ay gumagawa ng kanyang sariling swerte. Si Gaara naman, sinabing pakialamero si Guy. Tapos, pinagsabihan siya ni Lee na huwag insultuhan si Guy. Samantala, si Naruto ay nahabol na si Sasuke sa Valley of the End. Tinanong ni Naruto si Sasuke kung handa siyang talikuran lahat ng kaibigan niya sa Konoha para lang maging malakas. Sagot ni Sasuke, oo, tapos naglakad na palayo, kaya nagalit si Naruto. Para mabalik sa katinoan, binigyan ni Naruto si Sasuke ng umaalingaw na suntok. Pero parang wala lang kay Sasuke, dinuraan lang siya ng dugo sa mukha. Nagpa siya si Naruto na puwersahin na lang siya kung kailangan. Pero biglang hinawakan siya ni Sasuke sa damit, tinaas siya, tapos sabay sinapak siya ng walang kalaban-laban at tumilapon. Tinamaan si Naruto ng cursed seal power ni Sasuke na mas masakit pa sa atake niya. Nagpumilit si Naruto, sumugod ulit pero isang sipa lang ni Sasuke, dumiretso siya sa tubig at nawalan pa ng weapon bag. Nagtapon pa si Naruto ng shuriken mula sa malayo pero as usual, talo na naman siya kay Sasuke. Bigla na lang siyang natrap ni Sasuke gamit ang wire strings mula sa bag niya. Hindi lang yun, sinunog pa. Kaya nilamon ng apoy si Naruto. Tumayo si Naruto mula sa mga apoy na parang walang nangyari sa kanya tapos binigyan si Sasuke ng isang malakas na suntok sa mukha. Pero si Sasuke, parang wala lang at tiningnan lang si Naruto ng may matalim na tingin kaya medyo natakot si Naruto. Binagbag niya si Sasuke pero kahit habang tumutulo ang dugo niya, wala pa ring epekto. Si Sasuke tumawa pa at sinabi na hindi pa siya gumagamit ng Sharingan. Si Naruto, hindi tumigil at sumugod ulit. Pero hindi kinaya, na-block siya ni Sasuke at tinulak pababa mula sa taas ng estatwa. Pareho silang nahulog, tapos si Sasuke, parang naglalaro lang, binugbog siya at pinatumba sa lupa.
At habang nasa lupa si Naruto, binato pa ni Sasuke ang ninja tools na bag sa tabi niya. Si Sasuke, biglang nag-isip tungkol sa kanyang childhood at bakit siya obsessed sa lakas. Sa childhood ni Sasuke, palaging nasa anino siya ng kuya niyang si Itachi. Si Itachi kasi ang prodigy ng clan, kaya siya lang ang binibigyan ng atensyon ng tatay nila, kaya si Sasuke, sinusubukang makuha ang pansin ng tatay pero wala pa ring nangyayari. Si Itachi, nakita ang effort ni Sasuke, kaya ginawa niya ang lahat para ibaling ang atensyon ng tatay kay Sasuke, pero walang epekto. Nang tumagal, nagsimulang maghinala ang clan kay Itachi na baka siya ang pumatay. Kaya si Itachi, lantarang umatake at binastos ang clan. Tumayo ulit si Naruto tapos nagyabang pa kay Sasuke. Sinabing kahit gumamit pa ng Sharingan, matatalo pa rin ito ng Nindo niya. Naglabas siya ng sandamakmak na shadow clones para bugbugin si Sasuke, pero parang nagwalis lang ng alikabok si Sasuke, ubos lahat sa ilang segundo lang. Pagkatapos, biglang bomb-anat si Sasuke ng Great Fireball technique. Habang may flashback si Sasuke, naalala niya kung paano nagsimula magduda ang clan nila kay Itachi dahil mukhang tinalikuran na nito ang pamilya nila. Kaya naman si Fugaku, ang tatay nila, napilitan ng bigyan ng pansin si Sasuke. Tinuruan siya ni Fugaku ng Great Fireball technique bilang official welcome sa Uchiha clan. Si Sasuke, syempre todo ensayo. Sa sobrang sipag, naperpekto niya agad. Habang mas marami silang oras na magkasama, sinabihan siya ng tatay niya na huwag tularan si Itachi dahil nawala na ang tiwala ng clan sa dating paborito nilang anak. Sa wakas, napansin din siya ng tatay niya, kaya mas lalo siyang nagtrabaho para malagpasan si Itachi. Pero may problema, palpak si Sasuke sa Shuriken Jutsu. Kaya nilapitan niya si Itachi at nagpapatulong sa training. Pero sabi ni Itachi na busy siya, sabay tapik sa noo niya. Si Sasuke naman, kahit disappointed, natuwa pa rin kasi parang di naman nagbago ang kuya niya. Tapos, tinanong niya ang tatay nila tungkol sa Sharingan kasi gusto niya rin matutunan. Sinabi sa kanya ni Fugaku ang tungkol sa Mangekyou Sharingan na 2 miyembro lang ng Uchiha clan ang nagmamay-ari sa ngayon. Balik sa kasalukuyan. Si Naruto nakatago sa likod ng isang palumpong at sinabi ni Sasuke na sobrang mangmang niya. Nang lumabas si Naruto, binanatan siya ni Sasuke ng combo punches. Tapos binigyan siya ng final blow sa ribs kaya plakda si Naruto sa tubig. Habang natatapos ang alaala ni Sasuke, bumalik siya sa kanilang bahay matapos ang klase sa Ninja Academy at nadatnan niyang patay ang lahat ng miyembro ng Uchiha clan. Nang makita niya ang mga bangkay ng kanyang mga magulang, natuklasan niyang si Itachi ang may kagagawa ng lahat. Ginamit ni Itachi ang kanyang Mangekyou Sharingan upang ipakita kay Sasuke kung paano niya pinatay ang kanilang mga magulang, kaya napasigaw ito sa takot at nagtatakbo. Hinabol siya ni Itachi at pinigilan, saka sinabi na hindi pa siya karapat-dapat patayin. Habang papalayo, sinabi ni Itachi na kung gusto niyang maghiganti at maging mas malakas, may paraan para makuha niya ang pinakamataas na kakayahan ng Uchiha. Kailangang patayin niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan upang makamit ang Mangekyou Sharingan. Dahil dito, napuno ng galit si Sasuke at nagpas siyang gagawin ang lahat para makuha ang lakas na kailangan niya upang mapatay si Itachi. Sa kasalukuyan, nagpatuloy ang labanan ni Sasuke at Naruto. Sinabi ni Sasuke na si Naruto ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at kailangan niya itong patayin upang makuha ang kapangyarihang kinakailangan niya para mapatay si Itachi. Nang malaman ni Kakashi na tumakas si Sasuke, agad niya itong hinabol matapos subukang pakalmayin si Sakura. Tinawag pa niya ang kanyang ninja dogs para makatulong sa paghahanap. Samantala, dahil naniniwala si Sasuke na si Naruto ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, handa na siyang tapusin ito, iniisip na sapat na kapalit ang buhay ni Naruto para makuha ang Mangekyou Sharingan. Nagbanggaan ang Rasengan ni Naruto at Chidori ni Sasuke, pero pantay lang ang lakas nila kaya pareho silang napaatras at lumipad palayo. Tahimik na napaiyak si Naruto para sa kanyang kaibigan. Sinabi naman ni Sasuke na kapag pareho ng malakas ang dalawang ninja, kaya nilang basahin ang iniisip ng isa't isa sa pamamagitan ng labanan. Tinanong niya si Naruto kung naiintindihan ba niya ang iniisip niya. Para makalamang, ginamit ni Sasuke ang kanyang cursed seal at pinaligiran si Naruto ng sunod-sunod na fire jutsu. Matindi ang naging tama ni Naruto, parang wala na siyang ganang lumaban. Sa sandaling iyon, naalala niya kung gaano siya kasaya nang una silang magkita at kung paano sila naging magkaribal. Nagtaka siya kung totoo bang nagkaroon sila ng koneksyon bilang magkaibigan. Sinubukan ni Sasuke na saksakin ang puso ni Naruto gamit ang Chidori, pero hindi tumama at sa kanang bagal lang ito dumaan. Akala ni Sasuke tapos na ang laban, pero biglang lumabas ang chakra ng Nine Tails at unti-unting gumaling ang sugat ni Naruto. Nang tanungin ni Sasuke kung ano talaga siya, sinagot siya ni Naruto na siya ay isang kaibigan. Lalong lumakas si Naruto dahil sa chakra ng Fox.
Sinabi niyang hindi niya hahayaang sumama si Sasuke kay Orochimaru at kung kinakailangan, babaliin niya ang bawat buto nito para lang maibalik siya sa Konoha. Nagpatuloy ang laban, pero hirap si Sasuke sa bilis at lakas ni Naruto. Matapos mabugbog ng husto, naipit ni Naruto si Sasuke sa isang pader ng bato at tinanong kung natauhan na siya. Sagot ni Sasuke, wala siyang alam sa sakit ng pagkawala ng pamilya dahil si Naruto ay mag-isa na mula umpisa. Aminado si Naruto na wala siyang alam tungkol sa pamilya pero iniisip niyang si Iruka ay parang tatay niya. Nagtataka siya kung ang relasyon nila ni Sasuke ay parang magkapatid. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para protektahan ang koneksyon nilang dalawa. Pero si Sasuke, matigas ang ulo at sinabing huli na para bumalik siya. Isinuot niya ang forehead protector at tinawag si Naruto para lumaban dahil wawasakin niya ang kanilang pagkakaibigan. Lumabas ang ikatlong tomo sa Sharingan ni Sasuke, senyales na buo na ito. Nagpatuloy ang laban, at si Sasuke na ang may upper hand dahil sa Sharingan. Sinubukan ni Naruto gumamit ng Shadow Clones para itapon si Sasuke sa pader, pero sinalubong siya ng Fire Jutsu. Halos mawala na ng malay si Naruto at muling nakiusap kay Sasuke. Pero sinabihan lang siyang tapos na ang lahat saka binagsak sa lupa. Sa loob ng isip ni Naruto, nagsalita ang Nine Tails na napakahina niya at dapat magpasalamat sa kanya. Biglang lumabas ang pulang chakra ng Fox at tumayo si Naruto na parang wala lang. Sinuntok niya si Sasuke na napanganga sa gulat. May lumabas na buntot ng chakra kay Naruto, gumalaw na parang Fox at sinugod si Sasuke. Sinubukan ni Sasuke gamitin ang kanyang cursed seal pero kinain siya ng lakas ni Naruto. Sa halip na kabahan, natawa si Sasuke at sinabing wala siyang choice kundi gamitin ang level 2 ng kanyang cursed seal. Biglang humaba ang buhok niya, kumapal ang kuko, at pumuti ang balat parang halimaw na emo. Sinabi niya kay Naruto na may kakaiba siyang lakas pero siya pa rin daw ang pinaka-espesyal. Nakatawa si Sasuke matapos ay activate ang kanyang Cursed Seal level 2 at mayabang na sinabing may kutob siyang hindi siya matatalo. Napamura si Naruto sa inis at sumugod siya kay Sasuke. Nagbanggaan sila na parang may sumabog na granada. Pagkawala ng alikabok, nagulat si Naruto, may lumabas na dambuhalang pakpak sa likod ni Sasuke na parang pangdemonyo. Lumipad si Naruto papunta sa kabilang dulo ng ilog na parang pinatalsik ng hangin. Isa pang pakpak ang lumabas sa likod ni Sasuke at napangiwi siya sa sakit. Naalala niya bigla ang babala ni Sasuke, huwag gamitin ang curse seal ng matagal kung ayaw niyang maluso ang katawan niya. Pero wala na siyang oras para mag-inarte. Samantala, nakatayo pa si Naruto, pero tulala, hindi na gumagalaw ang kaliwang kamay niya. Parehas nilang napansin na unti-unti nang nauubos ang lakas ni Naruto, at tuwang-tuwa si Sasuke dito. Sinabi ni Sasuke na nasa Valley of the End sila, perfect venue daw para sa santukan nilang dalawa. Nagkaroon ng flashback, ang Team 7 Days. Pagiging astig ni Sasuke, biglang pag-level up ni Naruto, inggit ni Sasuke, at ang santukan sa rooftop. Biglang nakita ni Sasuke ang Sharingan ni Itachi sa isip niya, kaya nag-charge siya ng Chidori. Si Naruto naman, gamit lang ang isang kamay, gumawa ng Demon Fox Rasengan. Nagbanggaan sila, at nagkaroon ng Epic Black Energy Sphere. Pero imbes na saksakin si Naruto, sinuntok lang ni Sasuke ang dibdib niya. At si Naruto nag-scratch lang sa forehead protector ni Sasuke. Natamba si Naruto, at tulala si Sasuke. Habang umuulan, dumating si Kakashi, late na naman. Wala si Sasuke, kaya binitbit niya si Naruto at pauwi na. Samantala, si Sasuke naglakad sa dilim, drama mode. Sa malayo, may misteryosong lalaking naka-Akatsuki cloak na nagsabing ang mga bagay ay nagiging interesting na. Dinala pabalik sa Konoha ang retrieval team. Kahit sobrang sugatan, lahat sila ay gumaling ng todo. Pagkagising ni Naruto, humingi siya ng sorry kay Sakura dahil hindi niya natupad ang pangakong ibalik si Sasuke. Pero hindi naman nagalit si Sakura, bagkus, nagpasalamat pa siya sa pagsisikap ni Naruto at sa pangakong hindi pa naman tapos. Pagkatapos, inalok ni Jiraiya si Naruto ng 3-year training trip. Siyempre, game agad si Naruto. Sinabihan siya ni Jiraiya na aalis sila kapag handa na siya. Samantala, si Sasuke ay nakarating na sa lungga ni Orochimaru. Hindi nagtagal, napatunayan niyang sulit siyang turuan ni Orochimaru. Sa huli, ang Akatsuki ay nagtipon-tipon, handang simulan ang kanilang plano, 3 taon mula noon.